Gandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras. At ito inyong lingkod Ado Paglinawan na nagbubugad ng pagbati para kay Atty. Manuelito Luna. Magandang araw po sa at lahat. para sa ating sekretary. Magandang hapon. Muli, dito po kami sa ating podcast, Iparas kay Paras. At gusto kong batiin ang ating mga mahal na mga kababayan. Sana po tangkilikin nyo ang aming podcast at ito po ay nagdadala ng mga kuro-kuro tungkol sa mga issues na very burning issues tungkol sa governance ng ating bansa, tungkol sa mga kabulastugan ni Marcos Jr. at mga ibang opisyalis ng gobyerno. At dito rin ang aking kaibigan, paring ka-Eric Celis. Magandang hapon, paring Eric. Maraming salamat, Congressman Jing, Atty. Manny, and Kaado. At mabuhay ang programang Iparas kay Paras. Ito po ang daluyan ng katotohanan, tagapagmulat ng mamamayan, tagapagbigkis ng tamang paninindigan sa mabuting pamamahala dito sa Iparas kay Paras. I'm happy to be here today. So mga kababayan, hindi pa talaga satisfied si Marcos sa kabulastugan. Gumawa pa ng maniobra. Yung kanyang bagong sipsipero. I like the term, na parang tubero. Sipsipero din yan nung panahon ni Duterte. Parang tubero. Kung ano-ano namang akusasyon. I mean, hindi ko mga kakilala itong mga sinasabi nila. Pero ito yung mga Pilipino na nag-alay sa kanilang buhay para iparating sa taong bayan yung gustong nilang sabihin na hinain nila sa gobyerno. Pero anong pinagsasabi? Destabilizer daw sa gobyerno. So, walang katorya-torya itong anong pangalan nito? Ito ay binabanatan ng kanyang kapatid na si Ben Tulfo. Dahil walang kwenta daw itong older brother, pinapahiya ang pamilya ng Tulfo. Sinasabi ni Ben Tulfo yan. At saka ni Rapi Tulfo. Tama. Na walang hiya daw talaga ito dahil sa kay Duterte na kinabang ng todo. Ngayon, gusto na magsipsip. Siguro, gusto na naman kumita. With due respect, allegation. Obviously, dito sa gobyerno ni Marcos. So, wala na talagang magawa ito. Ito yung tao na binugbog ni Raymart Santiago. Tsaka ni Claudine Barreto. Tsaka ni Claudine Barreto. Pati babae, pinapatulan. Walang hiya talaga itong naging tao bastos na ito. yata ito. Chismoso. Kung ano-ano mga chinichismis, sinisiraan. Ito. Nag-react si Chavit Singson sa mga inaakusan niya ng mga destabilizers daw. Kasi napangalanan dito si dating Gobernador Chavit Singson. Pati si Vice President Sara, financier daw. At pati si Pulong. Financier daw. At saka si Governor Chavit. Pati yung kaibigan natin si Atty. Topacio. Instigator at operator din daw. Yung barkada ko, si Mike Defensor. Si Mike, Talagang, well, I don't mind him pointing dito sa mga ibang mga nagmaang-maangan na mga general na ayos daw sila. Pero with regards to the others, I mean, I can vouch for their, maayos na mga tao ito. Hindi ito mga destabilizers. Hindi mga destabilizers. Ito, pakinggan natin, si Governor Chavit Singson. Tingin niyo po, Montulfo is doing this on behalf of the government? Nagtaka ako. Kasi pagkaalam ko, he was already exactly criticizing. The same, bayad yon. Hindi ko sinasabi si Ramon Tulfo bayad, pero the same ang ginawa niya. Ang palagay niyo pong nagbabayad doon sa attack dog, yung unang naglabas sa social media, ay sino? Walang iba kundi administrasyon. Siyempre, ang kalaban ko rito, mga trolls, mga attack dog. Never ako sinagot. Isa lang hiningi ko. Para bigyan ng credibility ang ating Pangulo, pag-imbestiga muna ang probinsya niya. Kung malinis siya, then may karapatan siya magbintang sa iba. Ito po yung mga flood control. Flood control. Hanggang ngayon, ICI, wag na kayo lumayo, punta kayo sa Ilocos Norte para tulungan natin Presidente, pakita na malinis.
Then, kalkalin nyo kami lahat ako. When you say Ilocos Norte, that would mean that The province of the president. Kung saan congressman din po si Sandro Yes. Marcos. Not only him, the whole province. Sinasabi ni Manong Chavit. Governor. Manong Chavit, Gov Chavit, na nakakatawa itong mga akusasyon ni Montulfo. Mayroon siyang pinapasaringan na yun yung walang Yung iba, bayad. yung Lucaret Castro. Na yung bayad na atakdog daw sabi Oo, niya. yun ang sinasabi na ni Gov Chavit na bayad na takdog kasi nagpapasasa ng gusto sa Malacanang. Yes. Ha? Almost Maski walang 300,000. kinalaman sa kanyang posisyon, sumasahod siya sa gobyerno, yung tungkol sa asawa ni Marcos, yung tungkol sa mga ibang bagay, Kay Tito Soto. kay Tito Soto, Lahat. dinidepensahan niya. Wala naman siyang business doing that outside of her job. Yeah. And yet, kaya sinasabi ni Manong Chavit, Atakdog. attack dog, at saka bayaran ba? Bayaran. Allegedly. Pero bayan. mali yan eh. Dahil babae yan eh. So dapat, Ano ang babaeng dog? attack B. B. Attack B. Baka masensor ka. Baka ba? Masensor tayo. So, attack B na lang. So in short, ito ay sip-sip. 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 So, Ang, sip-sip. ang sabi ni Manong Chavit, pag attack dog ka, pag may bayad, tumatahol. Pag malaki ang bayad, nangangagat. Nanggat. Yun ang attack dog. Yan ang unang nagbanggit eh. Pero Tungkol mukhang askal eh. Mukhang tungkol sa askal. mga destabilizer daw. I don't know if there is such a word in the Webster Dictionary, Encyclopedia, or ano. about Destabilizer. Actually, contradictory ito sa Marcos is the political one reality. The number one destabilizer Is in this country Marcos. is Marcos. I A agree to that. president Because without kung matino siyang projects. Pangulo, this government will not be Nakale- unstable. Hindi nakaleche-leche. Hindi nagkaletse-letse. At sabi mo nga, he Tony- destabilizes himself. Yeah, sabi ni Atty. Manny kanina nang magbulungan kami. Ang nabubulok na kahoy at ang bunga na nabubulok, kusang nahuhulog, kusang natutumba. At yan si Marcos. Yeah. Nabubulok from the inside ng gobyerno at ang kanyang buong sistema ng burokrasya niya ay binulok niya. You don't need someone else from the outside upang ito ay bumagsak. Ganyan din ang House of Termites. Puro anay. Pinapanay na. Sila Kaya mismo. siguro, going back to that question kanina, Yeah. or yung question mo tungkol sa bakit nananawagan ng Yun. tao mag-resign. Oo, bakit makatarungan ang panawagan na yan? Napapanahon. Kung ang bahay mo, ano ba, isang kwarto, inatake na ng anay, ha? It's helpless eh. Pintura na lang yung natira, kinain na yung buong Structure, kahoy doon sa... Structure Pati na. post. Pintura na lang eh. Kala mo, nakatayo pa, pero pag gano'n mo, Wasak na. pintura lang pala. Gano'n na yung gobyerno. How can he continue with his government ay naiwan na lang pintura? Yan. Na Propaganda. nakain na ng anay yung Tama. kahoy. Mhm. So, that's the real reason why people are asking you, Marcos, to resign. Okay, malinaw. No. At yan ay hindi seditious ba, Atty. Manny? Yeah. Hindi ba yan inciting to rebellion? That's constitutionally free speech and expression and guaranteed freedom of assembly. Kasi wala naman nilalabag, wala naman violence. At saka we are expressing the truth. The most corrupt government itong kay Marcos eh. Alam mo, ang keyword Diba? kasi ng illegal, kaya ikaw, ligtas ka doon sa kanyang aligasyon. Sa sedition, Hindi ka naman sedition. nanawagan ng Ng armado? ng overthrowing the government. Nila ka namang hinihikayat na Mag-armas. mga military. Normally, you appeal to the military na, mag-atlas na kayo. I-overthrow. There's no such thing. You are only saying that dahil sa bulok mong pagmamanage ng gobyerno, kami po ay natatakot na kung mag-continue ka pa, baka mahulog na kami sa bangin. Yan. So, magandang paliwanag The yun. most that you could have done to the people is you help the people na hindi pa sila lalo malulustay. Ayun. And speaking about that, Mapapasama. So, walang ano yan eh. Congressman Jing, binabanggit mo yung dalawang elemento no, before mo introduce mamaya,
itong reaksyon ng inyong kumpanyero na si Atty. Topacio. Nag-react din siya kasi Oo, si Manong... yes. Oo. Kasi inaano ni Tulfo, yung pangalan niya, Oh, na destabilizer daw. Ito, pakinggan natin sige. si Ferdy Topacio. para tuloy-tuloy yung I ating mean, pag-comment. He has his words to say also. Sige. Okay. Sir, anong reaksyon ninyo nung masama po yung yung pangalan po ninyo doon? Well, pareho lang po kami ng reaksyon ni kaibigang Mike Defensore. Katawa-tawa po ito. Alam niyo po, matagal nang katawa-tawa itong si Ginoong Montulfo. He's the same person who said nakaiwan daw ng 1 billion in cash si Pangulong Duterte sa Malacanang. So, we take these things with a grain of salt. Okay, he seems to be very sure sa kanyang mga pangalan. Saan po kaya nakuha ang impormasyon na ito? Meron po ba kayong mga haka-haka? Well, ang haka-hako ko dyan he may have pulled it out of his ass kasi wala naman pong batayan para any of those people in that list should be included in the term destabilizer. Sapagkat wala naman pong destabilizer as a legal term in the legal lexicon. Meron po dyan inciting to sedition, or sedition, inciting to rebellion, or rebellion, there's terrorism, there's the crime of coup d'etat, pero wala po akong nakikita na ginagawa po namin sa pagpoprotesta against corruption that can be classified under any of those punishable offenses. Bakit po sa tingin ninyo nadadawit kayo? Hindi kaya meron pong nagsasabi na nagmi-meeting-meeting kayo, pero wala naman po illegal sa pagmi-meeting, ano po? Ay, opo, nagmi-meeting-meeting po talaga kami. In fact, may mga committee po kami para sa pagkilos po sa EDSA Shrine. Merong in charge sa pagkain, entertainment, speakers bureau, yung marshal, security, para po hindi kami mahaluan ng mga provocateurs na katulad po nung nangyari dati. Binabantayan po natin yun kasi tayo po rin ang masisisi. But that is the extent of our meeting. In fact po, the PDP Laban just this morning came out with a statement explicitly saying that we are against violence, we are against any extra-constitutional regime change, and that the rally on the 16th to the 18th should remain peaceful. Ito ay dapat mapayapa, may kaayusan at walang karahasan. Saan pala napulot? Sa puwet daw? Sa puwet daw ni Tulfo? Dinirekta talaga ni Atty. Topacio. Doon daw napulot yung mga listahan na yun? In short, invento lang. Invento. Basura na uri ng impormasyon. Oh, di ba kilala mo yung Tulfo niya? Ano ba yung sinasabi Writer mo to, si Kaadoy, writer to. Matagal So, mo nang... writer ba yan? Sa edad mo yata yan, paring Ado. Mas matanda yata sa akin ng konti. Mas matanda. Mukha. Pero Anyway. mas bata yung mukha mo kaysa kanya. Anyway, ito si Tulfo, actually, dinesignate ito ni President Duterte na envoy sa China. At after 6 months, ay inatake ang ating labor groups na lazy, and maingay. Yung mga OFWs natin doon sa Hindi China. lang, pati yung ang labor force daw natin ay Ay, lazy. insulto niya. Kaya nagreklamo sila. Okay. So, pinatatanggal nila si Tulfo, no? Pero, dinefend naman siya ni Sal Panelo. O sabi ni Sal Panelo, yung paborito natin dito. Ay, ine-exercise lang daw ni Tulfo yung kanyang freedom of speech. You're part of the government. You've been designated as envoy to China. Tapos, nire-appoint ulit for another 6 months ni Duterte. Ngayon, ang kanyang purpose ng opisina niya is to get investments From China. especially agriculture, no? Yung mga agricultural reforms and modernization. Hirap na ako maghanap sa artificial intelligence. Walang lumalabas na nagawa itong si Tulfo in 1 year. So nagpasahod lang. Nagpasarap. 1 peso a year. Pero bakit siya magtrabaho na 1 peso a year? May diskarte. May diskarte siya dyan. Ngayon, ito lumabas. Klaro na. Matapos ang kanyang, hindi na i-renew yung kanyang appointment, Nagalit. nagalit kay Duterte at natake si Duterte
sa pagsara ng ABS-CBN. Yung pagsara ng ABS-CBN, hindi naman problema ni Duterte ng Kongreso yun eh. Tsaka 6 na taon silang nag-operate na walang franchise. Pinayagan pa rin sila. At tapos, sinatake niya si Vitaliano Aguirre. Dinimanda siya ngayon, 2 beses ni Aguirre. Yung Justice Secretary. Si Medialdea, inaway din At si Medialdea, dinimanda rin siya. At rabble-rouser talaga ito. grabe, ang daming demanda niya. Iglesia ni Cristo. Grabe. At meron pang isang private suit. Isang Michael Guy na where he was convicted. Hanggang Korte Suprema. Yeah. Pati kami, inaway yan. Ako, Yung PACC. si late Chairman Dante Jimenez, at si Greco Bellica. Kasi gusto niya, action na namin yung complaint niya against the Executive Secretary na wala namang basehan. So, siyempre hindi kami magpapagamit dito kay Tulfo na to. So taking the word manggagamit. Tapos inaway kami. So anyway, Tama yung sabi ni Sara Duterte. Puro talking chismis. about destabilization, Siyang destabilize. wala talaga Yeah. kabasi-basihan yan. That's why the people, Iglesia, JC, JIL, and so many other civil society groups are converging. Pero look at this. Wala naman siyang trabaho ng mga atake ng tao. Ang trabaho nitong Lucaret na ito is really to present to the people what the government has accomplished. Dahil Presidential Communication Officer. Ang designation niya officially, kung titingnan mo, Kaado, Hindi naman siya spokesperson. Presidential Press Officer. Press officer. Pero dapat tungkol sa mga accomplishment at programs But ng presidente. Yes. Ang ginagawa niya, pang-atake. Ang atake, At paninira, chismis. Attack B. Attack B. Attack So, B. itingnan natin to. Pero bago yan, Oh. mayroon palang reaksyon doon kanina si John B. Crimulya, yung DILG Secretary Congressman Jing, at pinapakalat nila ito ngayon bilang pangtakot. Ito muna. Ito muna? Ito Sige. muna ang reaksyon nitong Lucaret. Okay, mauna muna ito. Mayroon daw, wag daw sumali sa malawakang rally. Ito. Okay. Ninenervyos ba kayo? Hindi. Yung malaking rally daw na magaganap sa November 30. Lalo na daw kung wala pa rin mapapakulong by November 30. Okay, ganito lang ito lang pakiusap ko. Okay, sabi ko nga, since ako'y trial lawyer, alam ko naman kasi kung paano umandar ang kaso. Okay? So, doon sa magra-rally sa November 30, kung ang issue lang po nila ay dahil matagal magpakulong, hindi po kasi ganon kabilis, ito from my own point of view as a lawyer, hindi ganon kabilis gumawa ng kaso. Gagawa ka ng kaso, may susulat ka, pero hindi kompleto yung ebidensya. Ano magiging resulta nito? Baka pag na-dismiss, lalo kayo mag-rally, sabihin nyo, nilakad yung kaso. Hindi ba mas maganda na kompletohin lahat ng ebidensya? At kompleto na, nagkaroon na ng case build-up, at sigurado masasampa sa korte? Hindi ba mas maganda nating hintayin yon? At doon sa mga magra-rally sa November 30, nadinig na po tayo ng Pangulo. Lahat po tayo dito, ayaw po natin ng korupsyon. Nadinig na po tayo. Hindi pa kaya mas maganda na lahat na lang tayo magtulong-tulungan para iangat na ngayon yung ekonomiya habang busy na po ang ICI sa pag-iimbestiga at sa pagkanilang pagrekomenda kung sino ang dapat kasuhan. Mag-case build up pa nag-amin na nga yung mga tao Doon sa Blue Ribbon pa lang, umamin na. Yeah, may mga May paiyak-iyak pa nga si Bernardo na nagkasala ako. So ano bang case build up mo, ulul? Ulul! Ano bang case build up mo na pinagsasabi? Asong ulul. Asong ulul. Niluloko lang mo yung tao. Trial lawyer. Wala namang Walang involved na panalong trial kaso. dyan na lawyer na kailangan Oo. Ang ano dyan preliminary investigation. And the preliminary investigation, ang ini-expect ng tao, may kaso na ma-file. Yeah. Ang ini-expect ng tao, hindi naman na ma-convict.
Alam naman ng taong bayan yan. Mahaba pa yon. May proseso yan. Pero ang sinasabi, may ebidensya niya, may pinapakita ba ang gobyerno na sinampahan na ng kaso? Ito lang, Congressman Jing, Attorney Manny, gusto ko Umusad. Umusad. Ito gusto ko ipakita. No less than former Senate President Franklin Drilon na nagsabi, Yes. 110 individuals and entities ang targeted for forfeiture, seizure, and freeze order sa mga sangkot sa pagnanakaw sa flood control projects. Ang inasikaso ng gobyerno at napa-freeze order, 6 lang out of 110. Ibig sabihin, sa freeze order pa lang, and even sa cancellation of passport ni Saldico, hindi na nila kailangang gawin. Magmamayabang pa siya ng case build at ulul. At saka doon sa ICI, ilan na bang si Marcos mismo nag-announce there are 45 identified contractors na may mga kabulastugan sa pag-implementa ng project. Doon ba, ang tanong natin sa ICI, mayroon na ba kayong naimbestiga? Wala. Yung mga congressmen na mga contractors. Isa pa yon. So, anong case build-up ang pinagmamayabang niya, Attorney Manny? Ito talaga, may pagkabulok talagang utak nitong lukalit na ito. Actually, wala siyang alam sa pinagsasabi niya. Itong kumpanyera namin, with all due respect, abogada din kasi ito, no? Nakakalimutan niya na yung ICI, hindi nga siya ombudsman It's not even allowed to conduct preliminary investigation. Isa pa yun. EO 94 clearly states na ito ay for fact-finding only. Fact-finding. Ad hoc pa. Ad hoc. Ibig sabihin temporary. So, ang kanila, recommendatory to the ombudsman. The ombudsman may either take the recommendation or reject as, with stop work and pwede nang imbestigahan, or may even disregard kung basura. Kasi sa tingin ko, itong ICI, mali ang ginagawa nito At saka bakit pa sila mag-fact-finding? Daanan dyan na yan sa poder ng ombudsman. Inherent na. Para magastos nila yung budget. Isa pa yun. Isa na yun. At ang sinabi nyo kayo ng dalawa, yun ang pinakamahalaga. Mayroon sila ipakita sa media. Tanungin ko kayo, dahil lampas 2 buwan na yata yan dyan. Lagpas na. Bumilis ba ang proseso? Lalong bumagal at tumurong? Lalong bumagal, lalong lumabo. Kasi sa challenge lang ni Governor Chavit Singson, ang Ilocos Norte, 31 billion pesos ang infra projects at halos flood control ito ni Marcos, ni Sandro at ng kanyang mga pamilya, hindi nila maimbestigahan ni isang schedule, wala naka-schedule sa Ilocos Norte. Saka maraming report, maraming report. Mayroong isang babae na taga roon din na nagsabi sa akin isang executive nasa real estate business, sabi, sobra na daw mayaman, nagpagawa daw ng alamansyon na bahay yung si Sandro. Chief of staff pa lang. Ni Sandro. Chief of staff nitong congressman na taga roon. At saka yung kapatid din ng chief of staff. So mga anak ni Marcos. Pero talo yan, Sec Jing, kay Gabonada. Kay Ponyong. Kay Ponyong. Grabe. Hindi ka chief of staff yun ang regalo sa asawa niya, isang nagkakahalagang 5 milyon. Nagreklamo nga si Hubahib. Governor Hubahib. Hubahib. I'm holding horses lang. Itong may mga age si speaker. Hindi ko lang muna i-identify. Nakialam doon sa bidding doon sa Palawan. Sa district ni Hagidorn. Sabi, si speaker daw ang may say kung sino ang pagbibigyan ng mga kontraktor. Dahil namatay si Hagidorn. Sabi namatay. May caretaker. May caretaker. Pati sa Negros Oriental na nawala si Arnie Teves. Sino ba ang caretaker? Hindi ba siya naging caretaker? Tapos pinasa niya later kay Paduano. Sa Negros Oriental. At ito ay may mga flood control projects na kapareho sa Cebu, Congressman Jing, Attorney Manny, and Kaado, billion-billion. Sa Cebu, 26 billion, pero ni isang visit ng ICI wala. So, yun ang point natin. Ito kasi, from the case itself, mayroon ng ebidensya agad. Ano yung pinagsasabi niya? Prima facie, no? Case build up. Masasagasaan lang Ang sinasabi ng, kagaya nitong si Alcantara.
Si Bryce. Umami na. Billion yung involved. Si Bryce Hernandez. Si Bernardo. Si Bernardo. Oh, billion ang involved. Oh, at least man lang yung apat na yan makasuhan kasi billion. Alam mo, pagka na-file na yan sa ombudsman, or ang ombudsman mismo ang mag-initiate ng investigation, siguro in just a week, Kaya kasi gawin. umami na, Kayang gawin yun. they can come up with an information for which they will file it with the Sandigan. Correct. Anong mangyayari? Once they file, the Sandigan will immediately issue the a warrant of arrest. Including ang seizure and freeze order. Well, wala pa yung seizure kasi Pero may- determine pa Freeze order. Civil ano yan, proceeding. Freeze siguro, pero may warrant of arrest. Pag hinuli yan, ano yan non-bailable Ikulong na. Plunder. Kasi may mapapakita sila may nakulong na. Pero ngayon, tumatakas na nga yung mga malaki ang Sa kinita. tagal, ito nga yung sinasabi, Lucaret. Ang sabi ng taong bayan, dahil sa sobrang matagal, nag-aalisa na. At naitago na. Ang mga culprit. At Pati aeroplano, nawala na. aeroplano. Helicopter. So, at hindi namin alam kung saan nanggaling yung utak mo, Lucaret Castro. Teka, hindi ba may motu proprio power ang ombudsman? Yes. Bakit case builder pa hinahanap nito? Kuan lang, a probable basis of case pwede na. Saka, wag nilang turuan yung ombudsman. Yes. Ang ombudsman is an independent office. From the office of the president. Yes. Niluluto nila. Ang mangyayari dyan, magsususpecha ang taong bayan Lalo na na lutong dududa. Macau, lutong Macau ba? Lutong Makoy. Lutong Makoy. Kaya kung gusto Makoy nilang Junior. bumilis ang investigasyon at aksyon, kailangan lumabas na po kayo. Yan. Magpabilang na kayo. Be counted. Yes. Be Sa counted. EDSA o sa Luneta, And wherever. yet, in spite of the rights of every individual, of freedom of speech, freedom of assembly, Freedom of expression. freedom of expression to Redress the grievances. on their grievances against government or against officials, tinatakot ngayon. Ni Remulla. Sinong nagtatakot? Paring Eric, pakita nga natin to. Si John Vic Remulla na taga DILG secretary, ang kapatid ni Boying, ay parang hukom at sentensyador na aarestuhin namin ang mga destabilizer on his own. Sige nga, Pakita tingnan natin. ito. Remulla warns versus destabilization efforts amid 3-day INC rally. Rattle na to. Interior Secretary John Vic Remulla has warned against Yan, potential destabilization efforts at the 3-day Iglesia ni Cristo rally, which aims to promote government transparency and accountability. Quote, as early as now, I'm telling all who are planning destabilization, when we're on red alert like this, the Mindiola area and the areas around Malacanang, that's no man's land. Remulla said in an interview Gag. on DCMM, if you get into a formation there without a permit or you charge forward, we will arrest you. We will do whatever it takes to stabilize the country. That's why, as early as now, I'm warning them, stay away from these places. Violence broke out at Mindiola Peace Arc and the Ayala Bridge in Manila during the protest actions against corruption last September 21. Over 200 individuals were charged. reportedly hurt. Well, with due respect, ilan bang policemen sa bansa natin? Mga nasa 160,000. If there are 1 million or even lang 500, you mean to say, bawat pulis, tangay-tangay niyo yung dalawang Paano niya tao magagawa para yun? hulihin mo? Kayo ba mga kababayan, magpapatinag tayo sa mga ganyan? Wala Huli. namang ginagawa tayong... Baka tayo manghuli ng pulis. Why May are punto kay Congressman Jing why dyan, are you harassing people? Yan ang point niya. Unang-una, there is no such destabilization because the political realities in the country today, we do not have a political opposition.
Ha? Dinudurog. Nabili na nila lahat. At dinudurog na. At tinudurog na. Parang tayo na lang yata hindi nabili. Magpa-power tripping na sila lahat. Agree. Kaya ang taong bayan na nga ang lumalabas, ang tawag dyan, Parliament of the Streets. street. At ngayon, Parliament of the Internet. Aha. Kasi may social media eh. Kaya nga yan ang God-given na Agree venue ako. para sa tao to air peacefully their grievances. So gusto nating imbitahan uli kay Eric, Sec Jing, Ado. On November 16, 17, and 18. Ha? Kita-kits tayo sa Quirino Grandstand at sa EDSA EDSA. para i-express natin ating outrage, labanan ng mga corrupt sa gobyerno ni Marcos Jr. at ipaglaban ang ating bansa against the corruption being committed Hindi in the government. And we destabilization should never yan. be afraid to pinpoint Marcos as the number one corrupt official. Alice Judd. At Mastermind dahil Yun. pinirmahan niya yung trilyon-trilyon. na budget na alam niyang Nagyayabang na binasa niya 4,000 pages. 4,000 pages. Yun pala. Pero pinalusot pa rin. Yun. Kasi kasabwat na siya. At nakikinabang siya. Oo. At ang punto namin dito sa Iparash kay Paras, ang gobyernong tinatakot ang kanyang mamamayan na nag-exercise ng tinatawag na good citizens duty ay gobyernong kontra sa interes ng taong bayan. Exactly the way Marcos is showing it. Kaka-Eric, let me remind them Kalaban. na yung mga Kalaban. taong bayan ngayon na galit sa kanila at nagproprotesta, these are taxpayers. Yan ang nagbabayad ng inyong sweldo. At yan ang pinagnakawan nyo. At mahiya kayo. Yan ang pinagnakawan nyo. Kaya naintindihan namin, like Gina Alahar, sila Catherine Bernardo, mga Dennis artista. Trillo. Dennis Trillo, sabi nila, ayan, nagbayad na kami ng buwis na napakalaki, nakawin nyo na. Even the celebrities. Sabi nga ni Dennis Trillo, ni Boyet Trillo, Marcos, step down. Nanawagan. Mga artista. Kasi lahat po ay apektado. At ang Lahat. punto namin kay John B. Crimolia, maalala mo, ang poder at kapangyarihan mo at ni Marcos na boss mo, hiniram nyo lang sa taong bayan. Ang pagkilos ng taong bayan ay bahagi ng totoong demokrasya. At ang inyong ginagawa na pagpananakot at pagpigil sa malayang pagpapahayag at pagtitipon ay pagpapakita na kontra kayo sa interes ng demokratikong karapatan ng mamamayan. At saka sign of panic yan eh. Yan. At saka hindi nyo kaya ang taong bayan. Remember, from history, meron tayong EDSA 1, EDSA 2, hindi umubra yung pananakot. At lahat ito mapayapa. Mapayapa and Pero historic. epektibo and historical. Yes. Yan. So, yun po mga kababayan, manawagan po kami from the bottom of our hearts na magkaisa po tayo. Huwag tayong matakot so long as we are in the legal sphere of our action. Tama. At ilalahad natin yung sa looban natin. Kung mahal natin si Marcos, ilalahad natin yung pagmamahal natin sa kanya. Punta tayo sa Mindiola. Huwag daw sabi ni Yung John mahal John. natin ang Pakita natin ating pagmamahal mga natin sa kapatid, ating mga kababayan, ating mga ipalahad din natin kasi apektado sila Yes. sa kabulastugan ng John gobyerno. Vic, makita-kita tayo doon. Oh. Saka, we also have to remind them na itong korupsyon destroys and kills. Marami yan namatay sa Cebu dahil dyan sa flood control na yan eh. Na pinagkitaan Na at ninakaw. pinagkitaan nila, kinurakot nila. More than 200 ang namatay. Yes. And may missing pa 100 plus. Oh my God, 100 pa. 135. Yan. Mahiya kayo. Kaya kami mga kababayan, ang aming panawagan, hindi po Mas destabilis- marami pang mamamatay kung hindi kayo lalabas at makikiisa. Ang korupsyon po at ang pandarambong na pinamumunuan ni Marcos at Tila Romualdez, yan ang totoong anay na bumubulok sa gobyerno at ngayon pinapalugmok ang buong lipunang Pilipino. Kaya tayo ay naninindigan para ito ay tapusin at ipatigil. Kaya tayo lalabas. Hindi para pabagsakin ng gobyerno, kundi para tapusin ang korupsyon at pandarambong at reformahin ang gobyerno upang maging matino ang ating bayan at ang ating pamumuhay bilang mamamayan. Yeah. Okay, so good luck to all of you. Good luck to all of us. At let's express our grievance to the government. Ayun. Okay. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell
Maraming salamat po. And hihingin ko na rin po ito na pagkakataon, ang iparas at paras na ang aming topiko po ay masusubaybayan nyo 9:30 ng gabi sa Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook Live sabay upang mas mapalamanan at madetalye ang talakayang bayan dito sa Iparas kay Paras. Thank you. Okay.